Hindi pa ulit lahat, may pag-asa pa. Pwede mo nang tanggalin ang ano kung may pag-asa pa. Sa atin ito ulit, ang tanong natin, sino ba ang nakaharap sa buhay ko? Baka sa oras na ito, pinamuli sa'yo, galit na galit ka. Ang labas mo dito, itirahin mo yun. Baka galit na galit ka sa mga parents mo dahil nag-ibalay sila, kaya bumunga kayo ng broken family. Huwag galit na galit ka sa kasamahan mo kasi tinuro ka. Ang labas mo dito. O baka naman puno-puno ng tampo, pinanakit sa kanto. O baka sa oras na ito, nagkahari sa buhay mo, amang pa, tapos. Pero sa araw na ito, kapatid, may gusto ipaalala sa iyo, Diyos. Sabi ng ating Panginoon sa awit 1:1-18, mas mabuting magtiwala kay Yahweh kaysa sa tao. Sa panahon ngayon, yes, may mga tao na mamahal sa atin. May mga tao na nasa labas, pumatalaw sa inyo. Pwede natin silang pagkatiwalaan. Pero may mas maganda tayong pagkatiwalaan sa oras na ito. Para nagiging ang ating Panginoon. Everything is possible with God. Kaya naniniwala tayo na yung kwento mo dyan, hindi magtatapos dyan. At hayaan mo yung kwento mo dyan, maging kwento ng pagpapala, pagkatigan tayo. Darating tayo kapatid, sa biyaya at grasya ng Diyos, bibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos, bibigyan ka ng lakas. Ikaw na yung tatayo dito, ikaw na yung pag-ikwento. Kapag sinalight time, pumasok ako dyan, pero hindi nalabasan ng Diyos. At kung nilabasan ng Diyos, nayaan na ang kwento mo, maging kwento ng pagpapala para sa ibang tao. Kapatid, kung ano yung matutunan mo sa loob, huwag mo sayangin. Huwag mo hayaan na sirain, na mag-break ka ng looban. Hayaan mo na ang looban na ito kung siya makapapupo sa iyo. Diyan mapumusap sa iyo ang Diyos. Diyan kayo hihinto, diyan ka titigil. At doon na mamusap sa iyo ang Panginoon sa sabi niya, anak, ang tagal kitang inanap, ang tagal kitang pinuntahan. At ngayon natagpuan na kita, hindi kita may bitawan at hindi kita lumamaya. Sino ang nagahari sa buhay mo? Alam niyo mga kapatid, na maraming hari sa ibabaw ng mundo, di ba? Madami na nahari yan, sinisip mo na nahari na ito. Sabi ni Morgan King, siya daw ang hari ng mga Morgan. Ha? Sabi naman ni Tapaking, siya naman daw ang hari ng mga tapa. Sino pa yung mga king? Si Unggoy, ha? Sabi niya, ako si King, si King Kong. Eh, nandun sa atin. Isa daw kapatid, may istorya doon sa buhay natin, bilang sa mananampalataya. Itong dalawa mananampalataya na daw ito, namasyagsasin sa museo. At habang naglalakad sila, pinakita silang isang napakalaking picture. At doon sa picture, naglalaban ng isang demonyo at ang isang tao sa larong chess. Kaya lang ang problema, ang title ng chess, yung title ng painting, checkmate. Kasi talo na daw yung tao doon sa demonyo. Kaya lang ang tinitignan na yung mananampalataya, sa parang chess player, sabi niya parang may mali. Kaya ginawa niya, yung taging manager, sabi niya manager, ano yung title ng painting? Bakit? Dapat hindi checkmate dyan. Sapagkat kung tinitignan mo, meron pang kita yung hari. The king has one more move. Ibig sabihin, hindi pa checkmate dyan. Dapat na tayo na yan. The king has one more move. Ay tira ka ang hari. Alam mo kapatid sa buhay pananampalataya, kung babasahin yung Bible, may mga story dito na kung saan akala natin checkmate na. Talo na. Sino yun? Si David. Si David umarap siya kay Goliath. Sabi ng mga tao, ay puntay yan. Puro puntay na lang, ay puntay na lang. Kakainin ka lang yan, kapatay ka lang yan. Pero sabi ni David, mas malaki ang kalaban, mas madaling tamaan. Inilagay na ngayon yung bato doon sa kanyang tinidor. Kaya daw, pinilikot, tinamaan si Goliath, tinamaan sa ulo, bumagsak. Napatay na tayo si Goliath. Bakit sa nabi si David? Because the king has one more move for David. Pangalawang story ng Daniel. Si Daniel hindi sumama sa mga Diyos-Diyosan. Sabi ng mga tao, sabi ng mga hari, ipasok si Daniel sa loob ng kulong na naman yun. Baka naiinit tayo kung sumusunod sa atin. Sabi ng mga tao, wala na. Patayin na si Daniel. Kinain na naman yun. Pero naging gulat niya. Dahil after
lugar, lumabas itong si David na buhay-buhay. Bakit po kaya? Because the king has one more for the day. May isang istorya. Ang istorya naman ni Moses. Hinabol sila ng mga paro. Sa kanilang harapan ay akong dagat na pula. Sabi ng mga tao, Moses, patay na tayo. Hinahabol tayo ng paro sa likod. Sa harapan naman natin ng dagat na pula. Pero nangyari, hinabol ng Diyos ang dagat. Nakaraan sila at sila'y nakaligtas. Bakit? Because the king has one more good for Moses. At may isang pinakamagandang istorya sa Biblia na ang kahanan ni Kristo na nahirapan, pinasan ng krus, pinayubay, namatay, iniligig. Sabi ng mga tao, patay na ang Diyos nyo. Wala na kayong pag-asa. Pero nakikulat nila dahil after 3 days, nabuhay na magmuli ang Kristo na ito. Because the king has one more. At ito yung paalala sa inyo, kapatid ng Biblia. Sabi niya sa amin 1:18, mas mabuting magtiwala sa Diyos kaysa sa tao. Maraming pagkakataon sa buhay natin na iniasa natin ang buhay natin sa sarili natin. Tinignan natin yung kalakasan natin. Pero sa likod pala ng kalakasan natin, doon pala ang pasok ng kailangan natin. Pero ito ang pagkaktaan. Hindi patapos ang laban. May tira ang hari. At ang tumira ang hari sa buhay mo, pinitiyak ko sa iyo. Ang tatagumpay ka, mapabuhin ka, hindi ka lang mapabuhin, gagamitin ka pa ng Diyos sa kanya. Paalala, lahat ng tao may kwento ng kahapon. Pero hayaan mo, ang kwento ng kahapon mo, ang kwento ng pagpapala para sa iyo. Kapag wala na pala tayo, gawa kung dapat na manalangin. Dahil ang dahil kong sa place of joy, ang dahil kong failure, until now, hindi pong batin. Pero alam ko, ang Diyos, ay patuloy na kumitilos sa ating buhay. Kapag wala na pala tayo, pwede tayo i-ilera at kulay ang ating kamay sa ating puso. Baka ito yung first day mo na nagpapanalangin si nanay. Tatay, ako meron kang anak. Sabi ko, Lord, iyakan mo ako sa kanya. Baka pwede mo akong ikis. Sabi ko sa kanya, mahal na mahal ko siya. At sa oras na to, layakapin na ni Kristo. Nalalaman sa pangalan ng mga anak at ang ng Espiritu Amen. Amang dakila, maraming salamat po sa paalala mo. Mga hindi na ba? Hindi pa tapos ang laban. Maaaring nabaks kami ngayon. Pero hayaan mo, apat na sulok ng kulungan nito ay hindi maging hadlang para kami makapagtago, para hindi ka namin ma-experience, para mas hindi natin makita na masarap ang buhay na kapili mo. Sa oras po na ito, Lord, we will pray, we will declare victory upon victory, power upon power, and forgiveness upon forgiveness. Alam ko, Lord, ayang-kaya mo akong patawarin, ayang-kaya mo akong pagpalakin. At sa oras po na ito, Lord, nais ko gamitin mo sa iyong pasan. Ang usap ka sa aking buhay. Sinusuko mo